Oh, ito kasi ang Congress, ganito kasi ang style nila. Oh, katulad nito. Etong kay Harry Roque, kita mo. Yung misis ni Harry Roque, sinabi daw na abusado ang Congress. O dito sa kaso ni Harry Roque, ito kasi ang hindi maganda rito eh. Minsan kasi sa tuwi na lang merong mga ganitong mga hearing sa Congress, sa Senate, laging may nako-contempt, napansin nyo? Laging may nako-contempt, yung nakukulong. So ngayon, itong Quad Committee na to, dinidikit nila kay Harry Roque yung mga napapansin nilang irregularities diyan sa hearing na yan. So ito ang problema, katulad din ng dati, pumunta rin si Harry Roque, humarap din pero medyo nagulpi siya, di ba? Sa Senado, medyo nagulpi din siya. O ngayon kasi ang problema rito, sinight in contempt siya ng Kongreso, tapos magko-convene etong committee na to 5 months from now pa. 5 months from now. So kapag ikinontempt ka ng ganung katagal, hindi ka naman magstay dyan sa Congress, yung kulungan sa Kongreso ng ganung katagal. Dadaling ka nila sa city jail. So mantakin mo, 5 buwan kang makukulong nang wala ka namang kaso. Tama ba naman yun? Para sa akin, weaponization yun nung contempt powers ng Congress. Tama? Oo, weaponization yun ng contempt powers ng Congress. Mantakin mo, dahil lang hindi nila nagustuhan yung sagot mo at dahil lang ayaw mo nang mag-participate, walang hiya, ikinontempt ka nila. So ngayon, si Harry Roque wanted na. Pati yung asawa niya, pumunta lang ng Singapore, na chismis pa. O at di umano, chinismis daw nito ni Barbers ng mga kung ano-ano. So, syempre, ikaw bilang isang tao, you have the right to travel. Karapatan mo yun, basic human right yun, yung makapag-travel ka. So dahil nga itong mga congressman, according sa mga nakikita nating pattern, mukhang umaabusos talaga sila doon sa kapangyarihan nila na magpakulong ng isang tao. Na parang kapag kalaban nila sa politika, pwede na nilang ipakulong anytime nilang gusto. Kasi ang sakit talaga nun 5 buwan kang makukulong nang wala kang kaso sa korte. Kasi ang sinasabi ni Harry Roque, ang pwedeng magtanggal sa liberty mo as a person or as a citizen, yung korte lang. Korte lang ang may kapangyarihan na tanggalan ka ng kalayaang lumaya. Hindi Congress. So, sobrang abuso na kung halimbawa, di ba, nakuha nila si Harry Roque, 5 buwan pa bago matapos tong hearing na to ng Quadcom. So, ibig sabihin, 5 buwan siyang nakahold dun. Hindi ba nagkaroon na nga ng problema sa Senate noon? Yung dyan sa mga family na yan, di ba yung Supreme Court nagbaba ng ruling na mali yung proseso nila kasi ang tagal ding nakulong ng mga sa family. Ang tagal din nila nakulong bago sila nakalaya dahil doon sa Supreme Court ruling. So ngayon dito sa Congress, ganoon din ang nangyayari. Kung may kaso si Harry Roque, maganda, isampan nyo na yan sa korte. Isampan nyo na sa korte para talagang may rason. Kung halimbawa na makulong si Harry Roque, at least korte na yung nag-uutos na makulong siya. Hindi yung Congress na supposedly gumagawa ng mga batas, ang nangyayari ngayon para na silang korte. Kaya talagang talagang medyo nakakasama naman ng loob, lalo na si Harry Roque, dati pang spokesperson. Baga hindi naman normal na tao yan, dating spokesperson, abogado. So, dating congressman, kumbaga hindi parang alam mo yun. Kung kaya nilang gawin sa katulad ni Harry Roque na napakataas ng estado nang naabot sa buhay, lalong-lalo na sa politika, kung kaya nilang gawin doon, lalong-lalo na sa atin na mga maliliit na tao, tama? Lalong-lalo na sa atin na mga walang alam sa buhay,
na hindi kayang ipagtanggol yung mga sarili natin. O di kapag pinatawag tayo dyan, pinakulong tayo dyan, wala na tayong magagawa, makakalimutan na tayo ng tao. Dahil hindi naman tayo sikat katulad ni Harry Roque, di ba? So yun ang problema. Ngayon, pakinggan natin itong sinasabi ng misis ni Atty. Harry Roque na talagang abusado daw itong si Representative Barbers. That's according to the wife. Pakinggan natin yung balita. Itinanggi ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na abusado siya sa mga pagdinig ng House Squad Committee kung saan inuugnay si dating presidential spokesman Harry Roque sa iligal na pogo. Kasunod yan ang balat sa social media ng misis ni Roque laban kay Barbers. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Sa isang Facebook post noong Sabado, tinawag na abusado ng asawa ni dating presidential spokesperson Harry Roque na si Myla, si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na nangunguna sa pagdinig ng House Squad Committee. Sinabi ni Myla na inabuso ni Barbers ang kanyang immunity sa libel nang sabihin umano ng kongresista na isa siyang incorporator ng Lucky South 99 ang ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Giit ni Myla, walang kahit isang dokumentong nagpapatunay na konektado siya rito. Tungkol naman sa show cause order ng komite laban sa misis ni Roque, sinabi ni Myla na lumipad siya pa Singapore para magpagamot pero hindi raw tinanggap ng Quad Committee. Diba? Mantakin mo yun. Meron kang magandang reason to go there, hindi nila tatanggapin. Anong klase yun? Para kang, alam mo yun, umabsent ka sa eskwelahan tapos humingi yung nanay mo na excuse, ay yung teacher mo excuse letter, may dala ka namang excuse letter, may dala ka pang medical certificate. Taragis, inabsent ka pa rin. Para sa kumpanya lang yan hindi pa rin inapprove yung leave mo. Di ba? Pambubuli na yun kapag ka ganun I flew to Singapore for treatment, but his malicious interpretation proves why his panel never accepted any of my medical certificates. Imagine. Hindi nila tinanggap yung medical certificate. Ibang klase from my long time doctor but even hospital record. So, ibang klase talaga. Sobrang mga talagang bullying ito. Ako para sa akin bullying ito. Kasi syempre capable naman magpagamot sa ibang bansa yung mga yan. Ang dadaming pera niyan Ako rin naman Kung mas effective yung glutathione doon sa Singapore para hindi sinisita yung kutis sa this oras ng gabi. Gagawin ko rin kung may pera ako di ba? Para wala na silang problema. Kaya lang wala Sila may perang pampagamot sa ibang bansa. Bakit hindi natin payagan? Una sa lahat, wala naman silang hold departure order. Di ba? Wala naman ganun. Wala pa naman silang kaso yata sa korte. So, anong problema kung pumunta ron? Ang kanyang medical certificates at hospital records. Di ba sabi nga ni Garsky, yung TL mo nasa ICU ka na, nagtatanong pa kung papasok ka? Ay na, sir, na-aksidente po ako, putol yung kaliwang pa ako. Kalma, nag-message ka, sir, na-aksidente po ako, putol yung kaliwang pa ako. Opo, hindi po ako makakapasok ngayon. Sige, bukas makakapasok ka na. Abay, gago ka. Diba? Pucha, bad trip yun. Sir, ko si Wolverine? Putol nga yung pa ako ngayon lang nangyari. Bukas makakapasok na ako. Putaragis yan. Ko si Deadpool? Hayop naman talaga Bullying na yun. Kung ako yung boss mo, kung ikaw yung boss ko, putya isipin ko, binubuli mo ako. Nadisgrasya nga ako, putol nga yung pa ako, papasukin mo ako bukas. Hindi kasi boss Dada, lang yan, 2 days lang yan. Ko ipis. Di ba, Bright? Ipis, inapakan mo na, mamaya wala na, buhay ulit. Kahit nakalabas yung bituka, lumalakad yung ipis di ba yung iba nga daw dyan, namatayan ng parents, nagpaalam ka a week before. Tapos sasabihin sa'yo na wala ka kasing karelyebo Dagdagan ko na lang yung leave mo. Kaya mo, dadagdag.
Tarantado ka. Dadagdagan mo yung leave ko. Isang araw nga na leave, hindi mo maibigay. Dadagdagan mo pa yung leave ko. Nagkasamaan pa tayo ng loob. Banat niya pa kay Barbers, wala siyang karapatang sabihing wasak ang kanyang pamilya. Itinanggi naman ni Barbers ang umunoy pang-aabuso niya sa immunity mula sa libel sa pagdinig ng Quadcom. Kung napanood lang daw ni Myla ang 6 na pagdinig, siya pangaraw ang nagsisilbing rudder na kalmadong pinangungunahan ang mga miyembro ng komite. Hindi rin daw nila iniuugnay si Myla sa Lucky South 99 kundi ang asawa niyang si Harry Roque. Lumutang lang daw ang pangalan ng asawa ni Roque dahil siya ang pumirma sa lease agreement sa isang wanted Chinese IT expert na nagtatago matapos ang raid sa Porac Pogo Hub. Dagdag pa ni Barbers, ang mga sinumiting medical documents ni Myla sa komite ay walang nilalamang detalye tungkol sa kanyang health issues. Amo ni Barbers, kung wala talagang tinatago ang mag-asawang Roque, mas mabuting humarap silang dalawa sa mga pagdinig ng Quadcom. Yun. Humarap kayong dalawa tapos gugulpihin nyo dyan, pasusumpain nyo. I swear to tell the truth and nothing but the truth. Tapos di nyo nagustuhan yung sagot, boom, contempt. Emma Di Castro, kumbaga sa chess, wrong move sila. Hindi, totoo naman power tripping talaga. Nakikita naman natin yung pattern. Oo, makikita talaga natin yung pattern na meron talaga. Oo, wala. Kita mo, lahat na lang ng naging resource person, tangina, kulong. Kulong si Alice Gu, kulong yung kulong yung Sandra, ano ba yun? Cassandra Ong, kulong yung, puta lahat sila na kulong. Oo, talagang hindi mo hindi mo maiiwan. Tsaka, hindi ko alam kung abogado tong asawa ni Roque, ha? Siguro naman kung abogado tong asawa ni Roque, hindi naman tanga to na magpapakita ka. Pwede ba yung magpakita ka ng medical certificate, medical records na walang laman? Pwede ba yun? Kaya ka nga nagpakita ng medical records eh. Ano nakalagay sa medical records? Blanco? Ayan wait, tinan mo. Ayan the medical documents she has submitted so far to the Quadcom did not clearly indicate details on the health issues she's facing. Puta, anong laman ng medical Anong laman ng medical documents? Sulat? Love letter? Ganun? Abogado. Hindi ba ang labo? Medical records kasi syempre, nagagamitin mo yung medical record para maging proof mo para magkaroon ka ng clearance papunta sa ibang bansa. Natural. Puta, imposibleng did not clearly indicate details on the health issues she's facing. Ano nakalagay doon? Mayroon siya sinok? O dysmenorrhea? Ganon? Nagtatanong lang ako bakit tinawag na medical record kung walang health issue? Kaya nga, nagpabunot siyang ipin? Ganun lang yun? Ibang klase, no? Pucha, 3 oras mahigit na tayong pinasasakit ang ulo natin ng mga tinatopic natin, Medical record na walang record? Medical document na walang laman? Kaya na miski ko, magagalit ako, baka ikulong ko na yan. Medical documents she has submitted so far to the Quadcom did not clearly indicate the details on the health issues she is facing. Ang weird. Baka libag. Grabe ka naman. Libag. Ako na naman yan Inaasar nyo na naman ako Ganun. Kanyang health issues. Amo ni Barbers, kung wala talagang tinatago ang mag-asawang Roque, mas mabuting humarap silang dalawa sa mga pagdinig ng Quadcom. Naglabas ng show cause order ang komite laban kay Myla dahil sa hindi niya pagsipot sa mga pagdinig. Ang asawa naman niya si Harry Roque pinakontempt at pinaaresto ng Quad Committee matapos hindi isumite ang mga kailangang dokumento kaugnay ng kanyang yaman. Ngayong araw sumulat na sa Korte Suprema ang anak ni Roque na si Bianca Jacinta para sa petition ng writ of amparo kaugnay ng contempt at arrest order laban sa kanyang ama. Hinihiling niyang mag-issue ang SC ng temporary protection order para pigilan ng Quadcom
sa pagpapatupad ng arrest order laban kay Roque. Ang Di kasi grabe talaga to. Amantakin mo pag na-arresto nila si Roque, contempt siya, no? So, nandoon siya, ha-attend siya sa hearing, makaka-attend siya sa hearing pagka sinabi niya na I invoke my right to self-incrimination. Ay natuloy-tuloy siyang makukulong hanggang hindi nagko-convene o hindi natatapos etong quad committee na to. So, 5 months pa daw. So, ibig sabihin, 5 months siyang makukulong. 5 months na yung liberty mo, hindi mo tawag dyan, mayu-utilize. Hindi ka malaya ng 5 buwan nung wala kang kaso sa korte. Hindi ka malaya ng 5 buwan dahil lang you invoke your right to self-incrimination. That's nasa ng hustisya. mga aksyon daw ng Quad Committee ay mapang-abuso at may grave abuse of discretion sa kanilang legislative powers. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan,